Narito tayo ngayon sa harap ng Universidad ng Santo Tomas, ang pinakamatandang pamantasan sa Asya, at isa sa mga mahalagang saksi sa paghubog ng mga dakilang Pilipino. Isa sa pinakatanyag na nag-iistudyante rito ay si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ngunit, alam mo ba na hindi lamang si Rizal ang tanging Tomasino noong kanyang panahon? Sa mga lumang tala sa UST noong panahong akademiko noong 1878 hanggang 1879, nakikita natin ang mga pangalan ng kanyang mga kabatchmate na tulad niya ay may pangarap para sa bayan. Sa episode na ito, alamin natin kung sino-sino ang naging kamag-aral ni Rizal sa medisina at ano ang kanilang naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa 24, 1860, isang batang isinilang sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Ang kalaon ay magiging mahalagang tauhan sa kasaysayan ng Tarlac at ng medisina sa Pilipinas. Siya si Dr. Mariano Barrera E. Aquino, taong 1878 hanggang 1879 sa mga lumang silid-aralan ng Universidad ng Santo Tomas, sabay na naglalakad ang mga kabataang Pilipinong may pangarap, kabilang dito sina Jose Rizal at Mariano Barrera. Habang si Rizal ay humakbang tungo sa pagsusulat at reforma, si Barrera ay nagtuon sa medisina, isang propesyon ng lunas at serbisyo. Alam mo ba, sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, may ulat din na si Mariano Barrera ay nagsilbing panlalawigang kalihim o provincial secretary. At noong 1906, sa bayan ng Tarlac, pinangunahan niya ang pagtatayo ng isang monumento para kay Rizal, bilang pagkilala sa lalaking minsan niyang kasabay sa universidad at sa dakilang idealismo ng isang bayani. Ito'y patunay ng paggalang hindi lamang sa alaala ni Rizal, kundi sa prinsipyo ng paglilingkod sa bayan. Dr. Mariano Barrera E. Aquino ay namatay noong Mayo 31, 1938. Tahimik ang kanyang pangalan sa kasaysayan, ngunit ang kanyang mga gawa ay sumasalamin sa diwa ng isang tunay na makabayan, tahimik ngunit makabuluhan. Ang ilustrado ay isang salitang Pilipino at Kastila na may kahulugang isang taong nakabatid ng kalinawan at kaliwanagan. Nakakaangat sa lipunan ang mga ilustrado ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Isa sa mga naging ilustrado noon ay si Francisco del Rosario y Narciso. Sino nga ba si Francisco del Rosario? Si Francisco del Rosario ay isinilang sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo ng Espanyol noong Nobyembre 13, 1846 sa Pandacan, Manila, at namatay naman siya noong Setyembre 13, 1923 sa walang katiyakang dahilan. Si Francisco del Rosario y Narciso, isa pala siya sa naging kaklase ni Dr. Jose Rizal, ngunit hindi ganun kakilala kaya nagsaliksik pa ako. Ayon sa aking nakalap ay isa siya sa ilustrado dito sa Universidad ng Santo Tomas. Isa si Narciso sa sumulat at tumulong sa pagpapalaganap ng ideya ng reformismo sa Pilipinas noong panahon ng mga reformista. Ayon sa ilang mga tala, maaaring siya din ang naging editor o tagapag-ambag ng ilang publikasyong liberal, tulad ng pagpapahayag o babasahing nakatuon sa pagbabago. Bagamat hindi siya kasing kilalang ng mga kasapi ng La Solidaridad, bilang isang ilustrado, tumulong siya sa pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan ng edukasyon, kritikal na pag-iisip at pagkakakilanlan. Bilang lahing kayang mag-isip at lumaban sa mapaniil na sistema,
Bukod sa naging kaklase ni Rizal, isa sa mga naging dahilan kung bakit sila magkasama, isa siya sa mga Pilipino kabilang sa henerasyon na naging inspirasyon o kabahagi sa pagbuo ng mga idea ni Rizal sa kanyang mga akda tulad ng No Limitang Hire at El Filibusterismo. Maaaring naging impluwensya siya sa mga intelektual na kapaligiran ni Rizal, lalo na sa mga panahon ng kanilang kabataan sa UST. Sa bawat revolusyon, may mga sundalong di humahawak ng armas, bagkus, panulat, pag-aaruga at kaalaman ang kanilang sandata. Isa sa kanila si Vicencio Ramos y Efebo, isang manggagamot sa panahong duguan ng bayan at kailangan nito ang lunas, literal at makabayan. Kaklase ni Jose Rizal sa kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas si Dr. Ramos. Isa din siyang kabilang sa tinaguriang na ilustrado, ang edukado at may paninindigang Pilipino noong panahon ng kolonyalismo Kastila. Walang detalyadong tala ng kanyang aktibong papel sa kalukasang propaganda o katipunan. Sa gitna ng labanan, hindi lamang bala ang kailangang sagupain, kundi lagnat, sugat at takot. Dito pumasok si Dr. Ramos, isang haligi ng medisina na ginamit ang kanyang kaalaman para sa layunin ng bayan. Bagamat walang tala ng personal na impluwensya ni Ramos kay Rizal, pareho silang umusbong sa kapaligirang intelihente at makabayan. Isa sa mga kauna-unahang Pilipinong doktor, si Dr. Vicencio Ramos y Efebo ay bahagi ng pagsulong ng modernong agham at edukasyon sa bansa, isang panibagong anyo ng paglaya. Sa bawat lunas na ating tinatanggap ngayon, may mga katulad ni Dr. Ramos sa kasaysayan, hindi sigaw ng digmaan ang kanilang iniwan, kundi tahimik na alaala ng paglilingkod. Mga aninong binuhay ng paninindigan, mga doktor na sa gitna ng revolusyon ay nagsabing, ang buhay ng bayan ay dapat gamutin, hindi pabayaan. Tao na nakatulong sa kilusang reforma para sa Pilipinas, pero hindi masyadong napag-uusapan. Ating kilalanin ang dalawang kasamahan ni Jose Rizal sa Universidad de Santo Tomas sa kilusang reforma. Si Estanislao de la Paz y de los Santos ay isang kakilala ni Jose Rizal. Bagamat walang detalyadong pagkakakilanlan, makikita sa grado ni Jose Rizal sa Universidad de Santo Tomas na kabatchmate or magkakilala si Estanislao at Jose Rizal. Makikita sa grado na si Estanislao ay nakakuha ng markang approved. Hindi man detalyado ang pagkakakilanlan ni Estanislao, ngunit sa grado pa lamang ni Jose Rizal ay makikita ang magkakilala ang dalawa. Hindi pa natatapos ang lahat. Dahil si Estanislao ay kasama sa kilusang ginawa ni Jose Rizal, kilusang reforma sa unang Republika ng Pilipinas na nagngangalang La Liga Pilipina. Kasama ni Jose Rizal si Estanislao at iba pang tao sa kilusang reforma sa unang Republika ng Pilipinas para sa paglaban ng kapagkakakilanlan at kalayaan sa pamamahala ng mga Espanyol. Bagamat walang detalyadong pagkakakilanlan si Estanislao, makikita natin at masasabing isa siyang kasapi sa La Liga Pilipina at tumulong sa pagkakaroon ng kalayaan sa mga Espanyol. Ngayon, tumako naman tayo sa isa pang kabatchmate ni Jose Rizal. Si Jose Resurrección y Padilla, o mas kilala rin bilang Felix Resurrección Hidalgo,
ay ipinanganak noong Pebrero 21, 1855 taon sa Binondo, Maynila. 24 ang nag-enroll sa kursong medisina, ngunit 17 ang umalis dahil sa iba't ibang kadahilanan at 7 lamang ang nakapagtapos sa kursong ito. Kasama na dito si Resurrection. At ang kanyang naging marka ay aprobado. Papaisip nga kayo kung ano ang naiambag ni Resurrection sa Pilipinas. Si Resurrection ay isang tanyag na pintor at hindi man kasali sa kilusang reforma, ngunit ang kanyang mga likhang sining ay naging simbolo ng pambansang pagkakakilanlan at paglaban ng kalayaan. These are the arts of Jose Resurrection, Las Vírgenes Cristianas Ecueltas al Populacho, at La Barca de Aqueronte. Bagamat hindi direktang magkaklase si Rizal at Resurrection, ay naging magkasabay naman ang mga ito. Pareho silang naging bahagi ng kilusang reforma para sa kalayaan ng mga Pilipino. Noong 1884 na taon, nanalo si Resurrection ng pilak na medalya sa Madrid para sa Exposition of Fine Arts. Kasabayan niya ang gintong medalya ni Juan Luna. Ito ang naging inspirasyon sa mga kasamahan niyang reformista katulad nila Rizal, Mariano Ponce, Marco del Pilar, Graciano Lopez Hedro. Hindi man sila gaanong napag-uusapan, pero ito'y ating malalaman ngayon at makikilala pa. Hindi naman patas na ang mga kilalang tao lang ang pinag-uusapan. Papaano naman ang mga taong may naiambag dito? Hindi pa huli ang lahat para may malaman at baguhin ang ating mga kaisipan. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo sa Universidad ng Santo Tomas, kilala si Jose Rizal sa larangan ng medisina. Ngunit may mga kaklase rin siya na kasing talino o minsan ay mas mahusay pa sa kanya sa akademikong larangan. Si Don Jose Luna de San Pedro y Novicio Anceta, kapatid ng pintor na si Juan Luna at ng general na si Antonio Luna, ay hindi lang basta pangalan sa kasaysayan. Isang matalinong estudyante ng medisina sa UST, si Jose ay nakasabay at minsan ay lumamang pa kay Rizal sa akademya. Sa 3 taon ng medisina, siya at si Cornelio Mapa ang tanging 2 estudyante na nakakuha ng mas mataas na marka kay Rizal. Si Cornelio Mapa y Belmonte mula sa Iloilo ay nagpakitang gilas rin. Noong 4 na taon ng medisina, siya ang nanguna sa klase. Nakatanggap ng markang sobresaliente, habang si Rizal ay notable lamang. Isang patunay ito na ang talino at sipag ng mga Pilipino ay hindi nagtatapos sa isang pangalan lamang. Bagaman si Rizal ang naging pambansang bayani, hindi rin matatawaran ang mga naiambag ni na Jose Luna at Cornelio Mapa. Dahil si Dr. Jose Luna ay naging isa sa mga kauna-unahang Pilipinong doktor na nagturo ng medisina sa mga kababayan. Nag-ambag sa paghubog ng sistema ng kalusugan noong panahong iyon. Isa siyang ehemplo ng katalinuhan at malasakit sa lipunan. Si Cornelio Mapa naman ay naging inspirasyon sa mga kabataan sa Iloilo at sa buong bansa. Patunay na ang edukasyon ay daan tungo sa pag-angat ng Pilipino kahit sa ilalim ng kolonyal na sistema. Sina Rizal, Luna at Mapa, 3 Pilipino, 3 katalinuhan, iisang bayan. Sa mga silid-aralan, sila'y magkakaribal. Sa puso ng bayan, sila'y magkakakampi. Sa huli, ang kanilang mga tagumpay ay nag-ambag sa iisang pangarap, ang kalayaan ng Pilipinas.
Sa bawat sulok ng UST, sa bawat pahina ng kasaysayan, at sa bawat puso ng kabataang Pilipino, mananatili ang kanilang kwento.